Paano nga ba tayo gumawa ng isang free trial account ng iExcel? So una, ang gagawin natin ay search natin yung I for India, X for X-ray, and L for Lima. Okay, ang full name niya actually is iExcel Learning, pero kahit lagay niyo lang ay iExcel, may kita niyo na siya sa top result ng inyong browser. Click natin to, and then mariredirect tayo dito. Click lang natin yung Become a Member, at dito sa Classroom, may kita natin Start a Trial. Pag-click natin yung Start a Trial, meron tayong kailangang i-fill out na form. At kailangan natin dito ng email. So dahil ayaw ko gamitin ng personal email ko para sa mga ganitong bagay, so pwede tayong gumamit ng temporary email na good lang for 10 minutes sa pag-create ng account na to. So dito, ang pangalan ng website na ginagamit ko ay 10 minute email. So makikita natin siya dito. And then, bam! So meron na po itong inbox. So refresh lang natin para maging 10 minutes siya ulit. Ayan. So, copy natin itong link. At itong inbox again, may purpose to, mamaya malalaman nyo. So, balik na tayo dito, paste natin itong ating email or temporary email. Then, Jomlao. Okay. And then, syempre, Philippines lang ang ating ano. So, okay mag-alala dito sa ating pinifill out. Hindi naman siya kailangan like um, totoo. Okay, so we might type ng mga ganito, matalino. Like, may school, di ko alam kung may school na matalino sa Philippines, but yan, matalino yung papangalan ko dito. And then, Caloocan. And then, for the username, let's say, Dromy 2026. Then, click lang natin yung all subjects, at lagyan natin ng dot dito, and then, request free trial. Makikita natin na nag-send na daw siya sa ating email o sa temporary email na ating ginagamit. So, click natin. Ito, check natin. Yan, may makikita na tayo dito. So, pwede na natin i-click dito yung done. Next, isi-check na natin yung nasa inbox natin. Makikita natin dito yung ating username at yung ating password. Copy lang natin yung ating username. Bam. And then, syempre, paste natin dito. Of course, the password is yan. Tandaan natin. And then, para hindi natin makalimutan, para hindi na tayo sign in, okay, kailangan natin i-click yung remember para matatandaan siya ng browser natin. And then, sign in. Okay, nakakapagod kasi, di ba, kapag palagay-lagay tayo ng password and username. So, sa ganun paraan, hindi ka na magpapalagay-lagay. Then, click natin to close. Click natin yung learning. Yan. So, makikita mo dito yung mga grade level. May pre-kindergarten tayo to grade 8 and meron din itong mga parang pang-college na. Okay? So, dito, punta tayo dito ngayon sa ating grade 5 lang. Yan. So, makikita natin dito yung mga skills, 374 skills, 90 lessons or topics, at yung mga videos na nakaano sa mga lessons na yon at yung mga games na about sa topics na yon. So, punta muna tayo dito at pick tayo ng lesson. Let's say the, yan, multiply properties of multiplication. So, most of the videos po, lalo na yung sa mga higher grades, ay meron ng watch a video o video na about sa lesson na yun. Pag kinlik natin yan, palakihan lang natin yung video. Pwede natin pabilisan din. Meron din tayong closed captions. At pwede natin siyang pahinaan. Play and pause. So, basically, parang YouTube lang din siya, right? Okay, and also, kung hindi natin naintindihan yung video, we can also check po yung ganito. Okay, and kung na tayo, while solving, pwede natin gamitin yung built-in whiteboard here. Ayan, so pwede mo rin erase. Diba? And then yan, and then highlighter. Okay. So ngayon, kung tumama tayo, sabi which equation shows the commutative property of multiplication. So let's say ito siya, then submit. So pag tumama tayo, meron tayo, madadagdagan yung points natin. Hanggang magka-ribbons tayo, and then after that, pag nag 100, may mga awards yung bata. Okay? So, dito, sabihin natin na mali tayo, identity sinagot natin. Bam. Pag na mali tayo, mababawasan yung points natin. Pero, maganda doon, may explanation kung bakit ka na mali. Ayan. And then, kung naintindihan na, got it lang. At, ganoon lang basically naman yung gagamitin natin. So, meron language arts tayo for English, and meron din tayong science. Okay, pero I find useful lang po dito yung math and language arts kasi
Dito may mga videos talaga at may mga games po. For science and other subjects, medyo lessons lang talaga at konting activities. Okay? So, ayun. So, basically, ayun lang naman ang gamit ng ating iExcel. So, again, bali po, hindi po same yung nasa DepEd at yung sa iExcel. So, kailangan lang natin gawin ay pindutin ng search icon at kapag may sinabing topic yung bata, let's say, katulad ng isa kong student, measuring of angles, so sinearch ko na lang ay protractor instead of measuring angles. Kasi dito meron na tayong measuring angles with the protractor. Diba? So, ayan. Okay? So, kung saan pwede sila mag-measure. Kasi last time, tinry ko yung measure at ang lumabas ay, ayan, nahirapan akong hanapin. Walang lumabas, diba, na measuring angles using protractor. So, protractor yung ginamit ko. So, kailangan lang natin maging magaling sa pag-search. Okay. So, ayun, good for 30 days yung ating free trial and sana mapakinabangan nyo ang ating learning portal na ito. Thank you so much and have a good day.